Today, happy to share you ang unang beses na nag-try ako gumawa ng homemade sardinas or homemade sardines na kung saan nakakamiss talaga kumain ng sardinas. Of course, may mga sardinas dito pero gusto kong mag-try yung panlasang Pinoy. O diba? Ang sarap talaga at walang katulad pag sariling gawa. Kaya sana ay magustuhan ninyo ito. But before that, I like to share yung mga ingredient na gamit ko sa ating recipe for today. Of course, di mawawala talaga, nangunguna yan ang ating sardines or tawag namin dito sa Bisaya yung tamban fish. Yung kinuha ko na yung ulo and then yung tail niya para malinis na malinis. Ang next naman ang ating 1 medium onion ang gamit ko dito. And then ang ating 5 or 6 cloves na garlic. Kung gusto nyo dagdagan, okay lang din kasi yummy talaga ang garlic pag idagdag sa kahit anong recipe. And then ang ating 2 dahon ng laurel. 2 lang yung gamit ko dito sa ating recipe for today. Next naman, 1/2 or 3/4 lang tablespoon ng asin para di masyadong asin yung ating recipe. And then, 1/4 lang ng teaspoon ng brown sugar para dagdag lang sa lasa. Kung gusto nyo medyo matamis, okay lang din na dagdagan ninyo. Next, ang ating pepper powder. 1 teaspoon lang kasi gusto ko na maanghang yung ating sardinas. But kung hindi nyo gusto, okay lang din na konti lang. And then ito, optional lang ito ha, yung ating 1 teaspoon na paprika powder. Gusto ko lang siya makulay. And then ang ating soy sauce. Yan, pangdagdag talaga yan sa lasa. And then, ang napaka-importante ang ating tomato paste, tomato sauce, or anong meron kayo dyan. Basta tomato, kahit fresh, okay na okay din. And then, di mawawala ang ating mantika na importante din yan sa ating recipe ngayon. At ang ating tubig. Yan siya, idagdag natin mamaya para maluto ang ating sardinas. So, ayan, ready na ang lahat. Kaya, start na tayo sa ating recipe na homemade sardines. Una kong ginawa dito ay nilagay ko yung ating isda, yung sardines natin o tawag natin na tamban sa tubig. So, ito yung dapat daw gawin na ibabad muna natin siya sa tubig. Pagkatapos niyan ay lagyan natin ng asin. So, gamit ko dito 1/2 or 1 tablespoon na asin yung ilagay natin sa tubig para ibabad yung ating isda for 1 hour. 1 hour talaga. And then pagkatapos niyan ay ready na natin yung ating mga ingredients. So lutuin muna natin ang ating onion, ang ating garlic, at yung iba pang mga ingredient na ilagay natin. So i-mix lang yun lahat, ilagay lang yun lahat except sa bay leaves. So ayan yung tubig. Pagkatapos niyan ilagay natin yung ating tomato paste or pwede din yung fresh tomato, mga 4 big tomatoes, okay na okay siya na ilagay natin. Pero yung gamit ko dito, wala akong big tomatoes, so ito yung tomato sauce or tomato paste ang ilagay natin. And then pagkatapos niyan ay ilagay din natin ang ating sunod na ingredient, ang ating asin. Di ko gusto masyadong maasin kaya 1/2 or 3/4 lang sa tablespoon yung nilagay natin. So ayan, isunod din natin ang ating pepper powder, then ang ating paprika. So yan lang. Tapos, hindi natin kalimutan yung ating kunting sugar para dagdag lasa. Hindi na tayo maglagay ng other seasonings pa na, example, yung mga magic sarap, yung mga kanor, pwede din siguro, pero ito sa akin, hindi. Yung kunting sugar lang, and then ang ating soy sauce. Ayan. So, parang nilagay na natin lahat except lang sa bay leaves. Mamaya na natin ilagay yung ating bay leaves, yung 2 bay leaves natin. At pagkatapos niyan ay isunod na natin sa paglagay yung ating kunti lang na mantika. So, ayan, lagay natin ang mantika. Pagkatapos niyan, pag kumpleto na yun nalagay natin, it's time na lutuin natin siya. So, antayin natin na kumulo hanggang 10 minutes lang yung pagluto natin. So, i-mix lang natin. And then, yung pagluto ko dito, 10 minutes lang talaga.
After nyan ay iset aside natin siya para mag-cool down ng konti and then i-ready na natin ang ating blender. Kasi yung niluto natin for about 10 minutes ay ilalagay natin sa blender and then i-blend natin yan siya lahat. So ayan, ilagay natin siya. Kahit mainit, okay lang. Basta na-cool down natin siya ng konti. Pagkatapos niyan, i-blend natin siya para ma-mix lahat ng ingredients. Yung ating onion, yung ating garlic, yung ating tomato sauce or tomato paste. And then, yung iba pang mga ingredients, yung pepper powder, yung paprika, yung soy sauce, yung oil. So, pag ma-mix yan lahat, bago pa natin mix sa ating pagluto sa ating sardines. So ayan, tapos na. Pag natapos na yan, i-ready din natin ang ating lutuan. So nilagyan ko lang ng konting oil para di talaga dumikit yung ating isda. So it's time na ilagay na natin lahat ng ating sardines, yung ating tamban sa lutuan. Pagkatapos niyan, pag nalagay na lahat, i-ready na natin yung sauce na nasa blender natin para ilagay natin sa ating isda na naka-ready sa lutuan. Ayan, lagay na natin ang ating na-blend na mga ingredients sa ating isda. And then, for your information, first try ko talaga na magluto ng homemade sardines. Kaya ang gamit ko lang, pina-follow ko lang yung anong nabasa ko at kung ano yung nakita ko na low heat lang talaga ang gamitin for 1 hour to 1 hour and 30 minutes. Depende sa inyo. Makikita nyo yan. So, ayan, pakuluan natin na nasa low heat lang talaga para hindi masisira yung ating isda. At firm na firm yung ating isda. Tapos, this time na natin ilagay ang ating bay leaves. Yung 2 bay leaves na yung gamit ko. So, ayan, pakuluin natin. And then, sa style ko dito, tine-check ko siya after 30 minutes, then after 45 minutes, then after 1 hour. Nakakatuwa talaga na makagawa ng sardinas sa unang beses at ang sarap ng lasa. So ayan, ready na ang ating sardinas at ilagay muna natin siya para sa ating servings and then kung may extra ay ilagay natin sa bottle. So it's time na i-check natin yung isda. O diba, ang ganda ng pagkagawa at nilagay ko sa plate para bongga ang dating at makita natin na okay ang lahat ng isda pag low heat lang ang gamit mo. Hindi over na heat para hindi talaga yan masira ang ating isda. At tingnan ninyo, okay yung ating isda. Napakasarap at yummy talaga ang ating homemade sardines for today. First time, first try, and it's great. If you like this video, please don't forget to like, share, at subscribe sa aming channel. Thank you and God bless us all.